Isang lungsod na may world-class na imahe, isang pamilyang paulit-ulit na nananalo sa politika, at isang dating vice president na kahit wala na sa pwesto, parang siya pa rin ang sentro ng lahat. Ito ang Makati, sentro ng negosyo at modernong pamumuhay sa Pilipinas. Sa bawat skyscraper, mall at kalye makikita ang kaunlaran. Ngunit sa likod nito, umiikot ang pangalan ni Jejomar Binay sa politika at balita. Si Jejomar Binay ay ipinanganak noong November 11, 1942 sa Paco, Manila. Anak ng isang simpleng pamilya, lumaki siya sa panahon ng digmaan at kahirapan. Ang kanyang ama ay nagturo sa kanya ng kahalagahan ng edukasyon at prinsipyo, habang ang kanyang kabataan ay hinubog ng kahirapan, kawalan ng katarungan at pang-aabuso sa sistemang pampulitika. Nakita niya kung paano nahihirapan ang karaniwang Pilipino at paano nahuhulog sa kamay ng iilang may kapangyarihan. Ang mga karanasang ito ang nagtulak sa kanya upang pumasok sa mundo ng politika bilang leader. Ngunit higit pa rito, bilang simbolo ng pag-asa sa mga ordinaryong mamamayan. Matapos makapagtapos ng abogasya sa University of the Philippines College of Law, lumaban si Binay bilang abogado laban sa katiwalian sa panahon ni Marcos. Nakita niya ang pang-aabuso sa gobyerno at ang kakulangan ng suporta sa mahihirap. Dito nagsimula ang imaheng defender of the people, ngunit habang lumalaki ang kanyang impluensya, nagsimulang lumitaw ang tanong, hanggang kailan tatagal ang imaheng ito at hanggang saan ang hangganan ng kapangyarihan? Pagkatapos ng EDSA People Power, sumabak siya sa lokal na politika bilang mayor ng Makati. Si Pangulong Cory Aquino ang nagtalaga kay Binay na alkalde ng Makati noong 1986. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Sa loob ng may 2 dekada, mula 1986 hanggang 1998 at 2001 hanggang 2010, nakagawa ng sariling pangalan si Binay sa mundo ng politika. Sa ilalim ng kanyang termino, umunlad ang komersyo sa Makati. Pero mas napalapit siya sa masa at maging sa mga senior citizen ng lungsod. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, unti-unting nagbago ang mukha ng lungsod. Ang Makati ay hindi lamang naging simbolo ng negosyo at urban lifestyle. Ito ay naging halimbawa ng maayos na pamamahala. Binuksan niya ang mga health centers, libreng check-ups, at mga programang pangkalusugan na abot kaya ng bawat pamilya. Inilunsad niya ang scholarship programs na nagbigay ng pagkakataon sa kabataan ng Makati na makapag-aral kahit sa harap ng kakulangan sa pera. Hindi rin niya pinabayaan ang infrastruktura. Ang mga kalye ay inayos, ang traffic ay pinamahalaan ng mas maayos, at ang urban planning ay nakasentro sa kaginhawaan ng residente at negosyo. Ang mga park at pampublikong espasyo ay pinaganda, at ang lungsod ay naging mas ligtas at mas kaaya-ayang tirahan. Ang urban development at modernization na ito ay nagpakita na ang leader ay kayang pagsamahin ang serbisyo sa mamamayan at pag-unlad ng lungsod. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nakaligtas si Binay sa kontrobersya. Lumitaw ang mga alegasyon ng overpriced projects, questionable contracts at kickbacks, kabilang na ang Makati City Hall Parking Building, Makati Science High School, at iba pang malalaking real estate projects. Ang pangalan niya ay naging sentro ng debate sa media at publiko sa loob ng maraming taon. Ang bawat episode ng investigasyon ay nagdulot ng tanong, totoong serbisyo ba ang ginawa niya para sa mamamayan? O ito ay paraan upang palakasin ang kapangyarihan ng pamilya at makalikom ng pera? Bukod pa rito, may issue rin tungkol sa Hacienda Binay sa Batangas. Ayon sa ilang ulat, ang malawak na lupain sa Batangas ay pag-aari ng pamilya Binay at pinag-uusapan sa mga kontrobersya ng politika. May mga nagsasabi na ang property ay nakapangalan sa kakilala at kaibigan upang mapanatili ang kontrol ng pamilya, habang may iba namang naniniwala na ito ay bahagi ng legitimate na negosyo at property holdings. Ang Hacienda Binay ay naging simbolo ng patuloy na pagdududa ng publiko sa transparency at katapatan ng political dynasty at nagbigay daan sa mas maraming diskusyon tungkol sa yaman at kapangyarihan ng iisang pamilya. Llanes IV brought the media to an on-site inspection of the controversial property in Batangas, which is being linked to Vice President Jejomar Binay. Mapapasukan niyo kami, hindi?
Alam niya na pupunta tayo rito. We announced it in open court, publicly. Nagmayabang pa siya, isama yung mga reporter para lahat ng sulok makita. Pero wala rin. Siguro naman, maliwanag na to na sinungaling itong mama na ito. Noong 2010, tumakbo siya bilang vice-presidente. Sa laban kay Mar Rojas, nagtagumpay si Binay dahil sa malalim na koneksyon niya sa grassroots, sa network ng kanyang political dynasty, at sa imahe ng leader na naglingkod sa mahihirap. Ang decades-long na serbisyo sa lokal na komunidad, kasama ang loyalty ng mga botante sa Makati at kalapit na rehiyon, ay nagbigay sa kanya ng bentahe laban kay Rojas. Ang mataas na profile at kredibilidad ni Rojas na nakatulong sa administrasyon ni Noynoy Aquino bilang presidente ay hindi sapat upang lampasan ang kombinasyon ng grassroots appeal, political machinery at loyalty na nabuo ni Binay sa loob ng mga dekada. Ito ang nagpatunay na sa politika, ang personal na koneksyon at serbisyo sa mamamayan ay may malaking timbang sa botante, higit sa mataas na pangalan lang. Matapos ng kanyang termino bilang vice-presidente, unti-unti siyang bumalik sa tahimik na buhay. Hindi na siya aktibo sa national politics, ngunit nananatili ang impluensya sa Makati at sa pamamagitan ng pamilya sa lokal na politika. Tahimik na ngayon ang kanyang araw-araw, nakatuon sa pamilya, sa charitable foundations na matagal na niyang sinusuportahan, at sa personal na proyekto sa lungsod. Ang katahimikan na ito ay bunga rin ng mahabang taon ng legal na laban, media scrutiny at kontrobersya, pati na rin ng kanyang absolusyon sa mga kasong graft. Matapos maabswelto ng Sandigan Bayan sa mga aligasyon na kinasasangkutan ang Makati Projects, nakamit niya ang pagkakataon na mamuhay ng pribado, na wala ng paulit-ulit na hearings at scrutiny sa media. Matapos ang mahigit 9 na taon, natuldukan na sa korting ito ang patong-patong na kasong graft, malversation at falsification of public documents laban sa mag-amang Binay. Ang legacy ni Binay sa Makati ay hindi basta-basta matatanggal. Ang mga programang pangkalusugan, scholarship, urban development, infrastruktura at urban governance ay nagpaunlad sa lungsod, nagbigay ng mas maraming trabaho at oportunidad at nagtulak sa Makati upang maging modelo ng urban governance sa buong bansa. Ang political dynasty ng pamilya Binay ay nagpatuloy at ang kanilang network ay patuloy na may impluensya sa lokal na politika, sa eleksyon ng mga anak at kamag-anak at sa mga proyekto ng lungsod. Ang lungsod ay simbolo ng modernong imahe, kaunlaran at urban lifestyle. Ngunit sa likod ng kinang nito, umiikot ang pangalan ng isang pamilya na nagbigay daan sa lungsod upang umunlad. Ngunit nag-iwan din ng bakas ng kontrobersya na mahirap kalimutan. Hanggat ang pangalan ni Jejomar Binay ay nananatili, hindi mawawala sa eksena ang kanyang impluensya at patuloy na susuriin ng mga botante kung ang tagumpay ba ng lungsod ay bunga ng tunay na serbisyo o ng kapangyarihan ng iisang pamilya. Sa bawat mall, kalye at opisina ng Makati, ramdam pa rin ang legacy ng Binay Dynasty, isang kwento ng ambisyon, serbisyo, tagumpay, kontrobersya at politika. At sa likod ng tahimik niyang buhay ngayon, ang pangalan ni Jejomar Binay ay patuloy na umiikot sa isip ng bawat Pilipino, parang paalala na ang kapangyarihan at serbisyo ay laging magkatuwang, ngunit minsan magkasalungat.